Hello world! 20 degrees Celsius ngayon dito sa Vancouver. Pero ang forecast, ang weather forecast ay uulan daw today. Pero tingnan nyo, napakaliwanag, napaka-sunny day. Although medyo malamig yung hangin, parang feeling ko 15 degrees Celsius yung hangin. Pero actually medyo maulap dun banda sa English Bay. And dito, partially cloudy lang. Yan yung pa-south. And yan yung Falls Creek. Napakaganda ng view natin today. Hindi ako nagrereklamo na hindi accurate yung weather. Kasi napakaganda niyan. Very nice. Ito yung downtown Vancouver. And 2 araw na akong nakatenga lang dito sa loob ng bahay. So kailangan ko ma-hit yung goal ko na 10,000 steps today. And I think perfect. Perfect yung weather today. And then didiretso na ako sa grocery para bumili ng, I don't know, nag-crave kami ng longganisa pero wala kasing longganisa dito. May mga restaurant dito na Filipino na nagtitinda ng longganisa pero sasadyain mo talaga and sobrang malayo talaga sila. So, we'll see kung makatikim ba tayo ng longganisa for today's vlog. Summer na dapat ngayon pero 12 degrees Celsius lang yung temperature. Hindi ko alam kung bakit. Pero okay na rin, at least hindi sobrang mainit. And medyo magiging makulimlim daw the whole week this week. Which is, gusto rin ng mga tao yun. Kasi nag-uumpisa nang magkaroon ng mga forest fires dito. And usong-uso yun dito kapag halimbawa pa summer. Sobrang laki ng area na nasusunog dito sa Canada. Maglalakad lang ako ngayon hanggang maka 5,000 steps ako. Tapos kapag naka 5,000 steps na ako, babalik na ako para by the time na makauwi ako ng bahay, na-achieve ko na yung goal ko na 10,000 steps today. Medyo maraming tao sa kalsada today. Ang ganda ng mga flowers dito sa Nelson Square. Nice. Para siyang, pag nakikita ko to, parang mukha siyang Makati. Very nice. Oh, Honolulu Coffee. Sikat yan na coffee dito sa downtown Vancouver. Hello? Yes? May kailangan? And ito yung pinakamataas na tower dito, I think. Butterfly. The Butterfly yung tawag nila dyan. Ito, yung building niyan. Shape daw yun ng butterfly kapag tiningnan siya from above. From yung tuktok niya. Pero, I don't know, kung hindi ka naman nasa helicopter, parang hindi mo makikita yun, or hindi mo ma-appreciate yung view na yun. Ilang buwan pa lang kami na nakatira dito sa downtown Vancouver. Pero, ayun nga, lagi kaming nandito kasi dito nag-work si Ran. And matagal kami, or naka 1 year din ako sa Port Moody, which is parang 45 minutes lang na SkyTrain papunta dito sa Vancouver. And so halos everyday din kami lagi nandito, and napaka-convenient na nung lumipat kami dito ilang months ago. Ito na yung itsura nung The Butterfly sa malapitan, and hindi ako actually sure kung ano yung building na nasa harap niya. Yung bato-bato na building na yan, mukha siyang makaluma, pero ang ganda tingnan nung contrast niya with The Butterfly na ang modern ng dating. Tingnan nyo, ang ganda ng combination nila. Parang traditional and modern architecture na pinag-combine. Pero magkahiwalay sila na establishment. Magkatabi lang talaga sila. Okay, so simbahan pala siya. First Baptist Church. So ngayon na nasa malapit, alam mo talaga na magkahiwalay sila ng establishment. Pero oh my God, tingnan nyo, ang taas niyan. Ang ganda niya tingnan. Mukhang haunted house tong bahay na to. Kasi parang hindi siya naaalagaan. Kita niyo yun, parang may ilaw sa loob. Ayoko magturo, pero dun sa bintana, sa kaliwa, sa pinakataas na bintana, may ilaw. Pero parang hindi na naalagaan yung mga gamit sa loob. And dito sa bintana, sa kanan sa baba, may mga halaman pero parang hindi na nadidilim. Parang feeling ko wala nang nakatiras dyan. Nakakatakot siya tingnan. Nakaka 3,574 steps na ako so far. So, konti na lang babalik na ako. Actually, iikot na lang ako pabalik. Kasi dito sa kabilang kanto, beach na, yun na yung seawall dito sa Vancouver. And, well, hindi maganda tingnan yung beach, lalo na pag makulimlim. Parang medyo depressing siya. Parang, alam mo yun, parang may lungkot factor makita yung beach kapag halimbawa makulimlim. Pero parang masarap din naman yung ganong feeling. Tingnan nyo yung itsura ng dagat ngayon na sobrang makulimlim and medyo umuulan. Parang
hindi ko ma-explain kung ano yung feeling na ganun. Pero feeling ko, hindi lang naman siya exclusive dito sa Canada or sa ibang bansa. May mga moment din naman na kapag halimbawa makulimlim or maulan, kahit nasa Pilipinas, parang may ganong pakiramdam. Hindi ko ma-describe, hindi ko alam kung ano yung tawag doon. Dito tayo maglakad sa buhanginan. And hindi rin ako syempre makarelate totally dun sa sadness nung mga tao na nandito kapag halimbawa winter or taglamig. May depression kasi may mga sinasabi sila na ayun nga, depressing yung winter dito, pero ako personally hindi ko talaga na-experience yun. Siguro kasi ayun nga, hindi naman ako pumunta dito mag-isa. Kasama ko si Ran, and although hindi halata sa mga videos ko, sa mga vlogs ko, kasi most of the time mag-isa lang ako lagi kapag nagvo-vlog ako. Lagi naman akong merong circle of friends, may mga kaibigan ako lagi na kasama, or may mga lugar ako na tinatambayan. Lalo na sa nung time na nag-aaral pa lang ako sa terrace, mag-isa lang ako. Ayun, meron akong circle of friends lagi na kasama ko, kausap ko. And so hindi ako totally malungkot. And isa rin siguro I think isang malaking factor din siguro is yung pagiging introverted ko rin naturally. And so kaya hindi ko ramdam na mag-isa ako dahil na-enjoy ko yun or prefer ko yun. Ang ganda ng mga bato-bato dito. Oh my God. Ang ganda. Yeah, ang ganda. Kahit na makulimlim, maganda pa rin siya. Ang ganda ng shots. Oh my God. Kaso, against the light. Ang gulo ng buhok ko. Pero ang ganda ng shots. Kailangan ko lumipat dito kasi hindi stable yung tinatayo ng camera ko doon. And feeling ko matutumba siya dahil malakas yung hangin. And ang daming airplane na lipad sa taas. I think nami-mess up nila yung sound ng video na to. Pero ayun na nga. Naluluha ako sa lakas ng hangin. So hindi ko naman sinasabi na hindi ako totally makarelate dun sa mga tao na nalulungkot dito. Naluluha ako, hindi ko alam kung bakit. Dahil malakas yung hangin. Kasi personally speaking, I think naturally mataas yung, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung chemical sa brain na nakakapagpasaya. Hindi ko alam kung anong tawag doon, or ini-invento ko lang ba yun. Ayun, mataas yung ganun ko. And so, feeling ko naturally, laging magaan yung pakiramdam ko, or lagi akong masaya. Lagi akong positive. Most of the time. And I feeling ko yun yung nakatulong kung bakit parang hindi ako nagsisisi na lumipat ako dito sa Canada. 3 years na kami dito. And na ako, 7,475 steps na ako. So, let's go. Ayun, isa pa. Sobrang physically active ko rin. Hindi naman totally sobrang physically active. Pero ayun nga, ginugol ko lagi na maka 10,000 steps a day. Lagi akong lumalabas. Kung mapapansin nyo, nag-date pa rin kami lagi. Every weekend, kumakain pa rin kami sa mga restaurants na makikita namin na maganda yung review, or pag may nadaanan lang kami tas natripa namin yung vibe ng restaurant, magdi-dinner kami doon. So, ayun, pinaplano pa rin talaga namin lagi yung mga activities na gagawin namin tuwing weekend. Hindi kami nagstay lang sa loob ng bahay. Make sure namin na enjoy namin yung buong lugar. Nandito ako sa baba nitong. So nandito ako sa SeaWorld. Pero low tide, pag high tide, hanggang dyan yung tubig. Kaya nakakapaglakad ako dito sa baba. Pero hindi ko alam kung dapat bang lakaran ng mga tao to. And medyo parang kulay green tong nilalakaran ko. Feeling ko malumot siya or madudulas ako. Ayokong mabagok. Actually, hindi naman siya bato. Hindi ko mapagdesisyonan kung bato-bato or putek. Pero ang solid niya, tapos may mga lumot siya. Anyways, nakatingin sa akin yung mga tao na naglalakad dun sa SeaWorld. Okay, medyo nadudulas-dulas na ako. Actually, may mga tao rin ibang naglalakad doon banda. So I think okay lang na maglakad dito sa ilalim ng dagat. So, may hagdan pala dito. Very nice. Let's go! So lakarin natin to hanggang dulo. So dun sa dulo, yun na yung
English Bay. Pero, ayun nga, medyo malayo-layo siyang lakaran. May mga naliligo dun sa dulo. Kung malamig yung hangin, like ngayon, 12 degrees Celsius yung hangin, parang -10 yung lamig ng tubig. Siguro 2 degrees Celsius lang yung tubig. And hindi ko ma-imagine. Like never, dito sa Canada, never pa ako naligo. Siguro sa swimming pool, nakaligo na ako. Pero kahit summer, never ako naglublob sa dagat. Or sa ilog nila, or sa mga lakes nila dito. Dahil kahit summer, sobrang lamig ng tubig na hindi ko kaya. So, sobrang lamig na lamig ako. Pero, oh my God, itong si ma'am. Naka-two-piece pa. Hindi ko sure kung makakalusot pa ba ako dito. I think may konting daanan pa naman. I think may bato-bato pa na pwedeng tapakan para hindi mabasa ng tubig yung sapatos ko. And malapit na tayo ngayon sa Denman at saka Davie. Malapit na tayo actually makauwi. Kailangan ko lang malagpasan tong mga bato na to. Oh my God. And barnacles daw yung tawag dyan sa mga parang maliliit na tahong na merong galamay or may sipit-sipit. Hindi pa raw yan totally patay. Buhay pa daw sila. Nag-aabang lang sila ng moment na malublob ulit sila sa tubig. Let's go. Oh, hindi ko alam na may ano kaya yung may harang na yan. I think sewage. Sewage papunta sa dagat. Tingnan natin. Actually, siguro dating sewage to na sinara na kasi may harang na siya. So hindi na to I think dadaanan ng tubig. Or I don't know. Let's go. I think dapat umakyat na ako dun sa hagdan kanina. I think wala nang daan kasi. Okay. Tubig na yan. Balik tayo. Oh, mukhang hagdan to sa paningin ko. Mukha ba tong hagdan sa paningin nyo? Parang random lang na mga bato na pwesto dito. Pero feeling ko hindi sila totally random. Feeling ko sinadya silang ilagay dito para tapakan ng mga tao na gustong umakyat. Ay, let's go. Tingnan nyo itong mga pato. Ang mga gansa pala. Ang tataba nila. Pero hindi ko sure kung pwede pa silang iulam. Ang dami nila dito sa damuhan. Kaya hindi nilo-lawn mower yung mga damuhan dito dahil parang sila na yung living and walking lawn mowers. Marami rin sila dito sa beach. Pero papunta na silang lahat dito sa damuhan. Tingnan nyo yan. Nakatingin pa siya sa atin. Yes, may problema ba? Nakatingin siya sa atin. Okay, bye. Tingnan nyo tong dalawang to. Mukhang tatawid din sila sa pedestrian lane. Ay, hindi pala. Iinom lang pala sila dito. Yes, hello. Okay, bye. As of today, kasagsagan pa rin ng FIFA dito sa Vancouver. And dinamitan nila ng mga nilagyan nila ng mga uniform ng bawat bansa tong mga art installation dito. So wala talagang mga damit tong mga to. Pero ayan, nilagyan nila New Zealand, Egypt, Qatar. Wait, yun lang ba yun? Australia. Bakit kaya walang Brazil? Ang ganda rin ng indigenous art na nandito sa facade nitong condominium na to. Very nice. 8,598 steps. Not bad. And medyo malayo pa tayo sa bahay. Hindi ako nakapagluto kagabi and hindi rin kami lumabas. And so, piniprepare ko lang ngayon yung mga tira sa mga in-order namin sa DoorDash kagabi. Ginrind ko lang kahapon tong kape na to. And dadamihan ko yung serving ngayon. Kasi minsan parang ang tabang niya. And hindi ko na siya tatansya-tansyahin. Kailangan ko na lang siyang punuin kasi for 4 servings dapat tong coffee na to. Ay mali, 8 servings dapat tong coffee na to. Okay, let's go. Okay, 4 minutes na. Let's go. Oh my God. I think that's naramihan ko siya masyado ng tubig. Okay, let's go.
So, pork hock to, para siyang pata, yung pata, Tim. Inilalagyan ng black beans. Tapos ito, pork belly, green onions, atcharang labanos, kimchi, tapos itong mga sauce na kasama niya. So, hiniwa lang to na sili. Ito para siyang alamang, yung alamang nahipon, bagoong nahipon, fresh cut garlic, and ito yung maanghang na peanut sauce. And syempre, may rice kami for today's video. And tira na lang to from kagabi, so hindi na ako masyadong excited or curious sa lasa niya. Medyo matabang yung mga pork. Pero, I think, kailangan siyang kainin na parang samgyup. So, nalagyan ko ng konti ng everything. Tsaka nitong parang bagoong. Tapos rice. So, ganito yung magiging itsura niya dapat. The best. Kailangan ko lang ng giniling, maraming bawang, at saka asukal. And maglalasang longganisa na yung giniling. Hindi ko actually, unintentionally ko lang siya na-discover nung gumagawa ko nung isang hello friend. Let's go! Sana meron sila. I'm pretty sure meron naman lagi ditong giniling na baboy. Okay, ito yung hinahanap ko. $5.28 lang. Napakamura na to. And lean daw siya. Although yun ng lean kasi parang kulang sila sa taba. Pero ito na yung meron tayo. So let's go. And lagyan din natin ng kamatis. Napakamura nito. Today, $3.99 lang siya. And ginto yung bawang dito. $6 per pound. And meron pa kaming bigas at saka itlog sa bahay. So I think good na ako for now. Hindi ko alam kung ilang pirasong longganisa yung magagawa ko dito. Pero almost kalahating kilo siya. 400 kilograms. I think ito yung perfect na size para sa... Yeah, I think kakasya naman to lahat dito. Let's go! I-freeze ko na lang yung iba na hindi namin makakain today. Oh! Holy Okay. Yung bawang pala. Ang dadamihan ko ng bawang. Siguro mga apat na cloves. Okay. I think 5 to. Okay, mga amoy bawang na naman lahat. Oh my God, mga amoy bawang na naman yung kamay ko for like buong magdamag. Okay, I think ito na yung pinaka-pinong-pino na kaya kong gawin sa kanya. So, ayan. Wow. And hindi naman kailangan maraming bawang, pero hindi ko sure kung ako lang ba. Sa Mindoro kasi ako pinanganak at saka medyo nagkaisip. Hanggang 7 years old ako tumira sa Mindoro. And yung kinalakihan ko na longganisa doon is yung longganisa talaga na baboy and maraming taba and matamis siya and maraming bawang. So ganun lagi yung gusto kong longganisa. Lagyan na natin ng asukal. Hindi ko actually alam kung gano'ng karami dapat yung asukal, pero siguro kasing dami ng bawang. Pero siguro medyo mas konti dun sa bawang. I think okay na yan. And lagyan din natin ng paborito kong... Oh my God, nasaan na siya? Itong paborito kong maple bacon seasoning. Let's go, damihan natin. Ngayon pa lang naamoy ko na siya. Okay, pag mix natin. Mix. Ngayon, hindi ko alam kung gano'n sila dapat kalaki. I think, siguro okay na yung ganito kalaki. Tingin nyo, ganyan kalaki. I don't know. Okay, habaan natin. Habaan ko. Oh my God. Wait.
Kasi dito ko sila plano ilagay. So, okay, hahabaan ko sila para sakto sila dito. Okay. Tapos ito yung i-freeze ko. I think okay na yan. Actually, na-realize ko parang maliit sila tingnan compare sa actual na longganisa. And syempre, longganisang hubad sila dahil wala akong, hindi ko alam kung saan gawa yung balat. I think sa bituka yata ng baboy, pero I don't know, hindi ako sure. Pero ilagay na natin to sa ref. Okay. Nainis talaga ako dito sa cellophane na to. Hindi siya napupunit according sa kung paano siya dapat mapunit. Okay. Let's go. At itong mga cherry tomatoes na to, ang sarap nila. Ang tamis. Pero parang malalaki sila for cherry tomatoes. I don't know. Nakalimutan ko bumili ng mantika, pero feeling ko mamantika naman mag-isa tong pork. Pero ibuhos na natin lahat. Sabi nila hindi daw maganda sa health tong sesame oil, pero dagdagan na rin natin ng konting-konti lang naman dahil wala na talaga. Konti lang talaga yung mantika. Hindi ako, nakalimutan kong bumili. Mix natin. And napakainit na. Hinaan natin ng konti. Dahil mabilis lang rin man masunog tong olive oil. And sana hindi magsipagulungan yung mga kamatis. Actually, kamayin ko na lang siya. Okay, I think okay lang naman na kamayin sila for now. Okay. Oh! Okay. Nangangamoy. Langgunisa naman siya. Eh, medyo lumalagkit-lagkit din siya. Siguro dahil dun sa asukal. And para masabi lang na meron tayong drinks for today, blueberry and strawberry shake ulit with protein powder. Ito yung pinaka-paborito ko. Hindi talaga ako nagsasawa kahit twice a day pa. And damihan natin konti nitong blueberry. And napakasarap. Okay. Very nice. And gagamitin natin itong mga champagne glasses. Lalagyan ko rin pala ng tomato at saka itlog yung longganisa breakfast today kahit na medyo madilim na sa labas. Breakfast pa rin. Ooh. That's very nice. Sali natin. Sana hindi ko siya matapon. Okay, medyo gumagaling na ako sa pagsali nito. Dati kailangan ko pa nung funnel. Oh, very nice. Let's go. And this is now the final products. Medyo na-overcook ko yung mga kamatis, natunaw sila. Pero, yun, mukhang decente naman yung homemade longganisa ko, di ba? With rice. Hindi siya fried, pero pinatong ko konti yung mga mantika na natira. Sobrang konti lang yung mantika. And itlog. Let's go! Okay, pinaka-excited ako tikman tong longganisa. Success story kaya. Okay, mukha siyang so yung texture niya mukhang, alam niyo yung bola-bola. So ganyan yung texture niya. Parang sa bola-bola. Pero, yeah, parang siyang longganisa nga talaga sa Mindoro. Oh my God. Accidentally na discover ko lang to nung nagluluto ako one time nung Hello Fresh. Napakasarap. And going back dun sa topic ng sadness and depression para sa mga tao na pumunta dito sa Canada, it's true. Totoo yun. It happens. I personally have not experienced it yet. Parang inisip ko kasi, hindi porke hindi siya nangyari sa akin or hindi pa siya nangyayari sa akin, hindi na talaga siya totally mangyayari sa akin. And so, parang ako, piniprepare ko yung sarili ko na may possibility na in the future, I could experience it. And hindi lang kasi siya, the thing is, hindi lang siya nangyayari sa mga immigrants or sa mga lumilipat dito.
May mga naging kaibigan ako na or ka-work ako na taga dito talaga sila and sinasabi nila na bumili ako ng parang vitamin D lamp or yung parang daylight lamp kasi binuboost nun yung mood nung mga tao. And kahit yung mga local, tsaka yung mga native dito, inaamin nila na tuwing winter, or kahit hindi winter, nakaka-experience talaga sila ng ganon, ng sadness. And I don't know, siguro dahil din sa napakalaki ng lugar, napakalaki ng Canada, and then ang konti lang ng tao. And so, importante talaga na mag-invest sa socialization, sa relationships, and sa paglabas-labas dito. Sobrang active nila pagdating sa mga hiking, kayaking, yung mga outdoor activities. And malakas sila uminom. Sobrang malalakas sila uminom. Akala ko malakas uminom yung mga Pilipino, pero dito sobrang ang wide ng variety ng mga iniinom nila na minsan pag ako uminom hindi ko na siya na-enjoy. Oh my God. May mga pinupuntahan kami dati na wine tasting at saka whiskey appreciation, mga group na gano'n. May mga inatanan kami na gano'n. Hindi ko siya totally na-enjoy kasi parang sobrang ang tatapang ng mga ang tatapang ng mga iniinom nila. Pero ayun, overall, na-enjoy ko naman tong araw na to. Literally may araw ulit, pero hindi ko sure kung magstay ba yan until the end of the day. Salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo. If may mga questions kayo, comment, suggestions, or curious kayo about anything about buhay dito sa Canada, specifically dito sa Vancouver, or may mga lugar or restaurant kayo na gusto nyong puntahan ko, kainan ko, or kainan namin para ma-experience namin and maipakita ko sa inyo, let me know, comment down below. Pero lately kasi hindi kami nagkakakain sa labas dahil nag-iipon talaga kami ng pambayad dun sa application fee ng permanent residence. Meron na lang kaming kulang-kulang isang buwan para almost kompleto na namin lahat ng mga documents. Konting-konti na lang talaga. Pero yung pambayad na lang yung wala pa kami. Or hindi pa namin kompleto. Meron naman, pero parang kulang pa talaga. Siguro mangungutang na lang kami para dun. And, ayun, si Ran lang kasi nag-work sa amin. Nahirapan ako makapaghanap ng work. So, ang ginagawa ko ngayon, nag-Uber Eats ako or nagdo-DoorDash ako dito. Pero hindi ganun kalaki yung kinikita ko doon. Sobrang bago pa lang rin talaga ako. Anyways, na-appreciate ko yung panonood ninyo. And kung umabot kayo dito sa station na to, I think 30 minutes na to sa vlog. Sobrang salamat. Hindi ko ma-imagine na pinanood nyo ng buo yung vlog hanggang dito sa point na to. Sobrang buong puso yung pasasalamat ko sa inyo na-appreciate ko talaga kayo. Ayun lang. Kita-kits ulit next vlog. Bye.